at ito po ang aking day 98 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatak. Ikaw ba ay secure o insecure? At ang topic po din ngayon ay election. Sabi po dito yung concept ng election. Election is the act of God made before the foundation of the world, in which He chooses certain individuals for salvation. This choice is not based on my merit or good works on their part, but solely on God's sovereign will and grace. Election reveals God's incredible mercy and highlights the truth that salvation is a gift, not earned by human effort but given freely by God's grace. At ang Bible verse po ating matagpuan sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Sa Tagalog po, bago palikain ang sanlibutan na ipinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig niya Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, God will never choose whom He has chosen. Siya po parang hindi siya parang hindi siya undecided ganun. Parang pag pinili ka na yun na parang pag pinili ka na hindi ka niya parang hindi ka niya ibabaliwala, parang hindi siya nagkamali. Parang pag pinili ka niya as is na pinili ka, kaya nga po yun na will never unchoose whom He has chosen. Parang pag minapili talaga siya, pinili niya talaga. And God's selection is based on grace, not on merit. Ang election po is a grace, hindi po siya dahil sa merit, hindi po dahil mabuti kang tao. By grace po siya, kaya yung election dapat based on grace po siya. Hindi ka dapat po dahil popular ka ganun, hindi po yung kasikatan, hindi po siya hindi siya sa kabutihan, kundi sa grace po siya. And number 3, God's grace is sufficient to transform lives. God's grace na ito po ay tinutulungan tayo mag-transform sa ating buhay to be a better person po. Kasi saksi siya kung paano tayo mabuhay, diba? Saksi siya kung tayo as an individual. Kaya nandiyan yung grace sa ating Panginoon upang matulungan tayo na mag-transform ang ating buhay into a better life. Application naman po, paano natin tumapos sa ating buhay. Find security in God's election. Ang ito po, hanapin po natin yung security sa election ng ating Panginoon. Kasi hindi naman tayo papahamak, diba? At saka pag sa election ng ating Panginoon, diba, fairness, walang corruption, walang pananalaya. Kaya i-feel natin na secure tayo pagdating ng election dahil nandiyan ang ating Panginoon. Number 2 po, have a worshipful and grateful heart. Di ba kasi number 1 talaga itong titignan sa atin ng ating Panginoon, yung laman ng ating puso. Kaya kailangan yung heart natin, tuturuan natin ito magmahal and maging grateful, maging contenter, diba? Sabi nga po dito, grateful heart. Kailangan mapagpasalamat tayo na kung anong meron tayo, at patuloy tayo maging appreciative tayong tao and maging worshipful tayo, mas lumalim pa yung pagkasamba natin sa ating Panginoon. And lastly po, prove your salvation by living a renewed life.
i-prove mo po yung salvation yung sa renewed life. Renewed life po, ibig sabihin na panibagong buhay mo na. Parang, parang kinalimutan mo na, parang binaon mo na sa limot yung dati mong pamumuhay na hindi na ayon sa ating Panginoon. Kaya magiging living proof yung renewed life mo na talagang nanampalataya ka kay Panginoon na nanalig ka sa Kanya na may possible na mabago pa yung buhay mo, and through His salvation and through His grace na nandito tayo ngayon na sa ating renewed life. Kaya hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo rin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay.